Ito mga kaparkoy ang iQOO Neo 9 na mayroong gaming chipset na Snapdragon 8 Gen 2 chip na subok na sa gaming. Meron ditong camera sensor na Sony IMX920 50 megapixel with OIS kaya makakasigurado ka na solid din yung camera specs ng device na to. May 144Hz refresh rate, 5160 mAh power of battery, and 120 watts fast charging support. At kung ano-ano pa mga specs and features na pag-uusapan natin sa video na to. At alam ko na medyo naging controversial tong iQOO Neo 9 dahil sa review ng ating kaibigan na si Boss Cotman. And usually, nagkaroon tayo ng software update about dito kay iQOO Neo 9. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin kung meron bang improvements, meron ba akong mga napansin na pangit sa device na to, lahat yan ay pag-uusapan natin sa video na to. Anyway, let's go! So for sure, yung iba sa inyo alam na yung looks ng iQOO Neo 9. Pero daanan muna natin mabilis bago tayo pumunta sa gaming performance ito. Unang-una, makikita naman natin dito na yung ating back part is naka full leather finish. Meron itong combination ng white and red leather at makikita naman natin na maganda yung combination ng colorway na to. Pero para siyang sponsored ng Coca-Cola, di ba? Joke lang. Anyway, pagdating sa detailed ng design nito, meron tayo dito makikita na iQOO logo sa ibaba. At makikita naman natin na ito ay kinerve mismo sa back part ng iQOO Neo 9. And then meron din dito ang imprinted na nakalagay sa babang camera part niya na Neo Time to Play. Kaso nga lang, hindi ganun ka-visible. So sana ginawa na lang din sana ng curve or kaya color red para sana mas kita. Anyway, pagdating sa bottom part nito, ay makikita natin dito yung ating high-res audio speaker. Meron din tayo ditong charging port. Meron na rin tayo ditong isang microphone. Yung ating SIM card tray na merong supported na dual nano SIM card slot. Pagdating naman sa right side nito mga kaparkoy, makikita natin dito yung ating power button and volume rocker. And yes mga kaparkoy, hindi na to side mounted fingerprint dahil ito ay naka in-display fingerprint na. At pagdating sa pagiging responsive ng sensor nito ay napaka-okay. Pagdating naman sa top side nito mga kaparkoy, makikita natin dito yung ating IR blaster at isa pang noise cancellation microphone. And then sa left side nito mga kaparkoy ay napakalinis lang at walang nakalagay dito. At baka meron mga magtaka dyan kung single speaker or dual speaker button device ito. Usually ito ay dual speaker. Close type nga lang yung speaker na isa which is nandoon banda sa taas ng camera. At pagdating sa kanilang audio quality is napaka-decent din naman. At ito yung sample. Moving on, iset aside na natin yung physical appearance, physical looks ng device ito. Ngayon, mag-focus na tayo sa gaming performance ng phone na to. Dahil maraming mga gusto talagang malaman kung iinit ba itong device ito dito sa review natin. Kaya, tingnan natin. Okay, pagdating sa chipset na ginamit dito, ito ay naka Snapdragon 8 Gen 2. Combination niya ng octa-core na merong 3.2 GHz max clock speed partnered with Adreno 740 GPU. At ang malupit pa dyan, meron pa tong isang chip na tinatawag na Q1 gaming chip. Itong chip na to is magpa-prioritize ng FPS, ng graphics sa mga game na lalaroin natin, meaning ginawa talaga to for gaming purposes. So malalaman natin yan mamaya. By the way, gumawa nga pala tayo dito ng mga essential tests at ito yung kanyang naging resulta. Pagdating sa ating Antutu, nakakuha lang naman to ng 1.6 plus million Antutu benchmark score, which is a natural and also normal na Antutu benchmark score para sa Gen 2. At nakakuha rin tayo dito ng pretty decent thermal throttling test result, which is green na green. Ngayon, nag-try din tayo dito ng Wild Drive Stream stress test. Noong una kong testing dito mga parakoy, yung hindi pa updated yung kanyang software doon sa pinaka-latest version na available ngayon, ay nakakuha tayo dito ng medyo mataas-taas sa temperature, which is pumalo ng 48 to 50 degrees Celsius. And then, nung after kong i-update, nag-test ulit ako dito sa device na to at nakakuha na lang tayo dito ng 43 degrees Celsius pagdating sa Wild Drive Stream stress test. Pero sinabi nung kaibigan natin na si Boss Rene na i-try ko pa. So nag-try ako ng 3 pa na test at nakakuha tayo ng same result, which is pumalo yung temperature niya from 43 to 49 degree Celsius. Yun yung pinakamataas na nakuha kong temperature after nung mga update. Pero kagaya lagi ng mga sinasabi ko, itong mga test result na nakukuha natin is just a expectation setter. Ibig sabihin, ito yung mga dapat natin i-expect sa device na to. Kaya mas maganda na i-try natin to sa mismong actual gaming para makita natin kung ano nga ba talaga yung kayang gawin or makakuha nga ba talaga tayo ng mataas sa temperature sa device na to. Kaya ngayon, simulan na natin. So unahin na muna natin yung isa sa mga nangungunang mabigat na game ngayon. Ito ang Genshin Impact. And then pagdating sa ating
ating graphical settings, naka-highest graphical settings preset tayo dito, pero naka 60 FPS yung kanyang setup. Kaya customized settings na siya. And then kapag dating sa gaming capability ng device ito dito sa Genshin Impact, wala na akong kinakailangan pang sabihin, hands up pagdating dito dahil okay na okay kapare ko yung kanyang performance. And by the way, yung playing time nga pala natin sa paglalaro ng mga games sa sinala ko dito sa device ito is 40 minutes to 1 hour playing time mga kapare ko. Kaya makakuha tayo dito ng accurate test result para doon sa ating gustong alamin kung may thermal issue nga ba talaga itong device ito. So just as I said, pagdating sa gaming performance nito sa Genshin Impact, wala natin yung kinakailangan pang sabihin, maganda yung performance natin dito. At pagdating sa kanyang FPS, naglalaro yung FPS niya dito from 55 to 60. May mga times na nagda-drop siya ng 55, pero kapag nag-transfer or nagta-teleport na tayo sa ibang mapa or kaya may mga nadidiscover tayong new map. So after ng mga 39 to 40 minutes sa paglalaro dito sa Genshin Impact, ito yung nakuha natin kapare ko na temperature. Nakakuha lang naman tayo ng 41 to 42 degree Celsius. Yes mga kapare ko, yan yung nakuha natin sa loob ng 39 to 40 minutes na playing time dito sa Genshin Impact. At ang masasabi ko dyan, okay na okay yung kanyang temperature to be honest. Moving on, naglaro din ako dito ng Vanishing Gray Raven at yung kanyang setup is nakasetup sa pinakasagad na settings which is ultra and high. And then pagdating sa gaming capabilities ng device ito dito, hindi man lang to nahirapan. Dahil yung kanyang FPS is nag-maintain lang sa 60 FPS. May mga times na nagda-down siya ng konti, bumababa siya ng 58, 57, and 55. And usually yan ay consider pa rin as normal FPS. Dahil malamang hindi mo yan mapapansin unless gagamit ka ng FPS meter. Although yung team ng game na to mga kapare ko is napakaraming mga nangyayari sa screen, more on animation, more on graphics, more on labanan, more on maraming rendering, hindi man lang nagkaroon ng problema dito yung iQOO Neo 9. So dito nakapaglaro din tayo ng overall 45 minutes at ito yung nakuha nating temperature. Nakakuha lang naman tayo ng 39 to 40 degrees Celsius which is pinapakita dito na okay yung kanyang temperature pagdating dito sa Vanishing Gray Raven. So yung next na game naman na sinala ko dito, yung isa sa pinaka hindi optimized and also pinaka mainit na game na natatry ko is itong Firelight 84. At ito yung kanyang graphical setting setup. Naka extreme graphical settings tayo dito plus high resolution setup. And then pagdating sa kanyang gaming performance, okay na okay naman. However, pagdating sa ating FPS, nasa 60 FPS lang tayo dito. By the way, baka may mga magsabi dyan, dapat i-turn on ko yung monster mode. Usually, naka-turn on na po yung monster mode kanina pa. Simula ng Genshin Impact at doon sa mga susunod pang mga games at pati dito sa Firelight 84. Hindi ko sure kung dahil ba to sa Firelight 84 or kaya dito sa iQOO Neo 9. Pero maganda naman yung FPS na nakuha natin dahil permanent 60 FPS naman ito. At pinagpatuloy ko yung paglalaro ko dito sa first game natin hanggang magtuloy-tuloy siya at hanggang matapos yung game pero walang pagbabago sa kanyang FPS. Ngayon sa second game natin, naglaro ulit ako at pagdating sa FPS niya, ganun pa rin mga kapare ko. Dinoble, triple check ko na yung kanyang settings. Dinoble, triple check ko na rin kapare ko yung ating mismong monster mode. Wala pa rin, nandun pa rin siya sa mismong setup na yon. Hindi ko sure kung meron akong hindi na turn on or merong hindi na enable na settings sa part ito pero na double check ko na rin naman kasi halos lahat ng mga pwedeng maging cause or maging reason kung bakit nasa 60 FPS lang yung mismong game. Pero usually capable to sa 120 FPS. Nakita ko kasi yung review ni Boss Poltec na pumapalo naman ng 120 FPS yung kanyang FPS dito sa Firelight 84. Kaya hindi ko ma-distinguish kung ito ba ay VAG or meron lang talaga akong hindi na setup dito sa Firelight 84 or doon sa mismong device. Pero just I said, na-check ko na lahat ng settings, hindi ko talaga siya makita kung ano man yon. Pero ang maganda dyan is capable siya sa 120 FPS. Anyway, pagdating naman sa kanyang thermal, nakakuha lang tayo dito mga kapare ko ng 42 to 43 degree Celsius. Sa loob yan mga kapare ko ng almost 40 minutes sa paglalaro kasi naka 2 games tayo dito. Mga 41 minutes usually. At kung ako yung tatanungin mga kapare ko, napaka-decent temperature yan na nakuha natin. However, hindi ko nga lang masasabi na accurate to dahil nga hindi natin nakuha yung 120 FPS kasi hindi masyadong na-force yung chipset natin or yung CPU natin na i-render yung ganon dahil nga ewan ko ba for some reason bumagsak sa 60 FPS o nag-maintain sa 60 FPS yung FPS natin mga kapare ko. So syempre, hindi mawawala dito yung pangmasang game natin which is Mobile Legends. Yun nga lang, meron tayo ditong high frame rate settings and ultra graphics
settings. So kagaya na nakikita ninyo, kailangan pa ng konting optimization para dito sa device ito dahil hindi pa siya ultra settings. Pero may mga magagawa naman tayong technique para ma-unlock yung ultra settings. For those kaparekoy na alam, comment nyo naman dyan sa ibaba para alam ng iba natin mga kaparekoy. Anyway, pagdating sa Mobile Legends mga kaparekoy, masyado ng overkill itong device ito para dito sa Mobile Legends. Although wala pa siyang ultra FPS settings, maintain naman sa 60 FPS yung kanyang FPS. Kaya win-win pa rin pagdating doon. So usually dito sa Mobile Legends, wala na tayo kinakailang pag-usapan. Okay na okay yung performance dito ng iQOO Neo 9. And usually, nakadalawang game nga tayo dito sa Mobile Legends at ganoon lang din yung resulta. Same result, okay, smooth, at nasa 60 FPS pa rin. At pagdating sa kanyang thermal, after ng 2 games, ito yung nakuha natin. Hindi man lang pinagpawisan itong iQOO Neo 9 dahil nakakuha lang naman tayo dito mga kaparekoy ng 39 to 40 degree Celsius. So, ibig sabihin, goods na goods yung kanyang thermal. So, syempre, hindi mawawala sa gaming test natin itong Call of Duty Mobile. So, dito mga kaparekoy, max out yung settings natin. Meron tayo ditong Ultra FPS and then meron din tayo ditong Medium Graphics kasi yun yung condition para magamit tong Ultra FPS. At pagdating naman sa kanyang gaming performance dito sa CODM, wala na rin tayong kinakailangan pang pag-usapan. Masyado ng overkill itong device ito para dito sa CODM. Smooth na smooth yung gameplay natin at wala akong nakita ditong pagbagsak ng FPS dahil dito sa ating BR mode ay nakakuha tayo ng 90 FPS. At pagdating naman sa MP mode ay nakakuha tayo ng solid crispy 120 FPS. At pagdating naman sa kanyang thermal, hindi din masyadong pinagpawisan tong device ito dito dahil basic lang. After yung almost 40 minutes sa paglalaro ay nakakuha lang naman tayo dito ng 37 to 38 degree Celsius. Maintain yun mga kapare ko. Kaya makikita natin dito na okay yung temperature nitong iQOO Neo 9 sa CODM. So para sa akin, dahil tinesting ko talaga ng ilang oras yung gada game na pinakita ko sa inyo, ay masasabi ko na okay ang temperature or thermal ng ating mismong iQOO Neo 9. And for sure, nakatulong din yung nakuha nating software update dito sa iQOO Neo 9 dahil nga mas naging okay yung kanyang temperature about dito and also mas maganda yung kanyang performance as of now. Yun nga lang, meron tayong mga nakita na mga bugs or kaya mga part na kung saan hindi ganoon ka-okay pagdating sa kanyang FPS settings sa Farlight 84 and also sa MLBB, pero I think magagawa naman yan ng paraan in the near future. Anyway, pag-usapan na lang natin yung final verdict natin sa dulo ng video na to. Ngayon, mag-proceed tayo sa display at iba pang specs ng device na to. Okay, pagdating sa display nito, meron tong 6.78-inch LTPO AMOLED display and HDR10 Plus support. At ang maganda ba yan? Naka-Widevine L1 certification na tayo dito, kaya maaasahan ninyo na makakapanood tayo ng mga Full HD Plus 1080p resolution sa mga Netflix and Disney Plus na pinapanoodan natin ng anime and mga movies. Pagdating naman sa outdoor use, ay hindi ka rin mapapahiya sa device ito dahil meron na tong 1400 nits peak of brightness na kung saan visible kahit na tirik yung araw kung gagamitin mo to. Pagdating naman sa resolution nito, ito ay naka 1260 by 2600 pixel which is 1.2K resolution or Full HD Plus resolution. Kaya kung nakita nyo doon sa gaming test natin na maganda yung kulay niya at punchy yung color, dahil yung dito mga kaparekoy. Talagang maganda yung kanyang display specs. At huwag natin kakalimutan na ito ay naka LTPO AMOLED, meaning mas efficient at also power saving yung screen display ng device ito, which is nice. Kung meron man akong pula sa display ng device ito is yung kanyang fan shoal, medyo malaki, and then yung kanyang symmetrical bezel na medyo makapal. Marami na kasi ako mga phone na nagamit na medyo manipis talaga yung bezel and usually almost screen na lang yung nakikita. At yeah, pagdating dito sa mga gantong bezel, medyo iba na yung criteria ni Pare Koy Steven Tips. Pero sa objective part naman yon, kaya maaaring yung iba sa inyo gusto to or yung iba sa inyo ay hindi din. So sa akin yun lang naman yung pula ko dito. Moving on, pagdating naman sa RAM and storage version nito, naka-latest LPDDR5X RAM na to and then naka-UFS 4.0 na rin yung kanyang storage na kung saan magandang combination para sa Snapdragon 8 Gen 2 chip na meron tong device na to. Pagdating naman sa usapang battery, meron tayong 5,100 mAh of battery capacity with 120 watts fast charging support na kung saan kaya mo mag-charge from 1% to 40% in just 9 minutes mga kaparekoy at kaya mo mag-charge from 0 to 100% sa loob lamang ng below 40 minutes mga kaparekoy, which is good thing na ganito yung ginawa nila charging rate dahil wala po itong buy fast charging. Kaya kung gusto nyo maglaro ng pangmatagalan sa gaming, kinakailangan nyo talaga yung kanyang fast charging support kasi wala itong buy fast charging. Pagdating naman sa operating system na ginamit dito, isa to sa pinaka-smooth at pinakamagandang OS na nakita ko sa lahat ng mga phones na na-review ko, which is siya ay naka-Origin
Origin OS 4. At ito ay powered with Android 14. Yes mga kapare ko, ito ay naka-latest Android 14 na. Kaso nga lang kapag dating sa kanyang interface, meron pa rin talaga tayong makikita dyan ng mga bloatware na kinakailangan nyo na lang i-uninstall. Don't worry, halos lahat ng mga bloatware ay pwede nyo i-uninstall at halos lahat is third-party app lang. Meron nga rin pala tong device ito ng mga special features kagaya nitong Ultra Game Mode. Magkakaroon tayo dito ng mga extra features kagaya ng 4D vibration. Meron din tayo dito mga frame rate priority. Meron tayo ditong block notification, mute calls, screen miss touch preventions, at kung ano-ano pang mga effects na kung saan pwede natin gamitin sa mga game na madalas nating nilalaro. However, meron nga lang mga game din dito na hindi ganon ka-supported dito sa Ultra Game Mode. Kaya medyo limited sa iba't ibang mga games yung pwede nating paggamitan ng Ultra Game Mode. Pero halos lahat ng mga madalas nating nilalaro dito sa Philippines supported naman ng features ito. Kaya magagamit mo pa rin tong features ito if bibili ka ng iQOO Neo 9. And usually, magkakaroon for sure ng update ang iQOO para dito sa gantong matters. And antayin na lang natin yun. And then syempre, hindi mawawala sa game mode yung ating sidebar na kung saan halos lahat ng mga tinukoy kong functions na nandun ay ma-access nyo rin dito. Meron ditong screen recording, also meron din ditong voice changer, and also yung ating monster mode na kung saan imamax out yung clock speed ng CPU natin para magamit doon sa mga game, which is yun yung tinatawag na monster mode. At yeah, halos lahat ng mga functions na binanggit ko kanina nandito lang din sa sidebar nga. Okay, ngayon mag-move on na tayo dito at pag-usapan na natin yung isa pa sa pinakabentahin ng device ito, which is yung kanyang camera capabilities. Ngayon, let's go. Unahin natin yung kanyang main camera. Meron tayo ditong dual megapixel para sa kanyang main camera. Meron tayo ditong 50MP na merong sensor na Sony IMX920 with OIS mga kapare ko. Isama mo pa yung 8 megapixel ultra wide camera nito. Meron tong video capability na mag-shoot ng 8K at 30fps, 4K at 30 to 60 fps, 1080p at 60 fps also. At ito ay naka-EIS na mga kapare ko. At pagdating naman sa kanyang selfie camera, meron tayo ditong 16 megapixel na kayang mag-shoot ng 1080p at 30 fps kaso no EIS or OIS. At pagdating sa photo quality nito mga kapare ko, napaka-solid. Maganda yung kanyang photo processing kasi saturated at vibrant din yung kanyang kulay mga kapare ko. Ang isa pa sa pinaka nagustuhan ko dito is yung kanyang portrait mode dahil napaka-solid ng kanyang edge detection. As in mga kapare ko, maganda yung background separation niya from the subject at saka dun sa background niya. I-plus mo pa yung konting boost dun sa color mga kapare ko nang iti-take mong subject, ang ganda talaga tingnan to be honest. Pero meron pa rin akong pula sa photo quality nito. Madalas kasi maganda yung kanyang photo processing, maganda yung kulay, sharp and also detailed. Pero sometimes meron pa rin akong mga kuha na kahit okay naman yung exposure at okay naman yung setup natin, nakakakuha ko minsan na medyo wash out na color, which is paminsan-minsan lang naman at hindi naman madalas. At kung kayo nga pala yung tipo ng tao na pag take ng photo gusto agad i-my day or kaya i-post sa IG, sa Facebook or kung saan-saan man, ay pwede to mga kapare ko dahil okay na yung process ng color niya. So hindi nyo na kinakailangan pang i-edit kumbaga. Pagdating naman sa kanyang video quality, okay na okay din yung kanyang stabilization. Unang-una, nag-testing tayo dito na nakasakay ako sa motor at ito yan. By the way, naka-turn on dyan yung stabilization mode niya which is standard mode lang. So sa standard mode kasi is accessible pa natin yung 4K at 60 fps. At pagdating sa kanyang stabilization, goods na good siya mga kapare ko. Pagdating naman sa kanyang video quality, nandun pa rin yung sharpness, yung detailed ng video. However, para sa akin medyo enhanced talaga yung video neto mga kapare ko. Yung kulay kasi ng green niya, medyo minsan masyadong sharp, minsan naman masyadong soft. Ibig sabihin, hindi ganun ka-consistent. Pero okay naman yung kanyang video quality. Kagaya nga na sinabi ko, sharp, detailed, nandun talaga. Pero hindi ganun ka-perfect yung kanyang video quality, lalo na pagdating sa color. Anyway, pagdating naman sa front-facing camera neto, ito naman yung kanyang video quality. Camera and 1080p at 30 fps, medyo tagilid ako ng konti kasi maganda yung quality ng kanyang rear camera. Pero tayong 4K at 60 fps doon. However, dito sa front-facing camera is hindi ganoon yung scenario. I hope sana ginawa nilang 4K at 30 man lang or kaya 1080p at 60 fps, okay sana yun. Pero pagdating naman sa kanyang photo quality sa selfie camera ay okay na okay naman. Ang okay din ng kanyang portrait, maganda yung background separation, talagang 10 out of 10 siya sa akin pagdating sa portrait camera, both selfie and also rear camera niya. So pagdating dito sa camera ng iQOO Neo 9, subjective yung pagpili natin dito. Ang maganda kasi dito, gaming phone siya pero kaya niya pa rin makisabay pagdating sa camera. Na masasabi ko na pang higher mid-range level yung kanyang specs pagdating dito sa camera niya. Dahil yung stability
stabilization niya for video ay napaka-smooth and also detailed. And then pagdating naman sa kanyang photo, lalo na sa portrait, talagang makukuha mo yung parang camera look photos, which is ayun talaga yung pinagmamalaki ko dito sa iQOO Neo 9 dahil ayun yung na-experience ko after ng paggamit nito ng ilang linggo din. And speaking of camera mga kapare ko, antayin nyo yung review natin sa iQOO Neo 9 Pro kasi talagang mas maganda yung camera nun, although same sila ng sensor pero iba yung kanilang quality. Makikita ninyo kung anong ibig ko sabihin sa mga susunod natin na video. Anyway, dito ko natatapusin yung video. Para sa aking final verdict, okay na okay tong iQOO Neo 9. Wala ko sa kanyang nakita na thermal problem, which is natural naman, no, minute yung device pagdating sa Farlight 84 at saka dun sa ating Waldrop Stream stress test. Pero yeah, kagaya na sinabi ko, okay naman yun, natural lang siya. So kinakailangan nyo na lang ng phone cooler if ever talaga natatagalan nyo yung paglalaro. Pero dun nga sa ginawa natin testing, and then before ako mag-test nito ay naglaro na naman ako dito, wala naman ako nakita na problema pagdating sa kanyang thermal. Kaya masasabi ko na okay to 101% itong ating iQOO Neo 9. So nakadepende na lang yan sa preference nyo. If gusto nyo ng Snapdragon 8 Gen 2 sa ganitong presyo, not bad. By the way, ilalagay ko nga pala yung legit link kung saan ko nabili itong iQOO Neo 9. Kaya kung gusto nyo bumili din, check nyo na lang yung links dyan sa description at sa pin comment section.